Hello guys! Hello Leo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Leo. Alamin natin Leo kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa iyong lahat. Kung bago ka pala sa channel ko Leo, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button para updated ka sa mga videos na ina-upload natin sa araw-araw. Okay. Faraway places, Leo. So, nakikita natin, ang galing na ito books, bags, and then 22, the moon. Ang nakikita ko sa'yo dito, may Leo dito guys na pwedeng magta-travel siya ngayong buwan ng October. And luckily, ngayong first week ng October siya mangyayari. So, pwedeng nasa malayong lugar ka and ikaw ay magta-travel. Pwedeng magta-travel ka pa uwi sa iyong pamilya, sa probinsya, sa Pilipinas, kung ikaw ay nasa ibang bansa, or pwedeng nasa Pilipinas ka, pabalik ka na sa bansa kung saan ka nagtatrabaho. Etong get ready for new horizons, nakikita ko sa'yo dito, Leo. Comment down below, ilang taon ka na bang unemployed sa Pilipinas? Kasi, meron tayo dito, is either teacher yung trabaho mo, or pwedeng isa kang doktor, nurse, caregiver, seaman, seafarers, or kung ano pa man. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng gustong-gusto mong makapagtrabaho sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa. And nag-research ka, everyday ka online para hanapin kung ano yung bansa na parang doon ka saswertein, or yung bansa na pwedeng tama yung qualification mo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, pwedeng this week din, nag-aaral ka para sa isang interview or exam para sa ina-applyan mong trabaho sa malayong lugar. Get ready for new horizons. So, sinasabi ng baraha dyan na ihanda mo ang sarili mo dahil ikaw ay lilipad na. Okay? Literal, pwedeng lilipad na papuntang ibang bansa. Magbabago na yung takbo ng iyong buhay. Kaso lang, number 20 bags and 22 the moon, kahit gusto mo, 'di ba? Parang kahit gusto mong pumunta ng ibang bansa, gusto mong i-try itong bagay na 'to, nakikita ko may mga distraction sa paligid mo. Ano yung distraction na 'to? Ang distraction na 'to is parang unang-una, yung mga naysayers, yung mga tao sa paligid mo. Wag na nating ilayo pa. Nakikita ko relatives mo, kadugo, pamilya, kaibigan. Yung mga malalapit sa'yo, sila yung mga taong maraming sinasabi para ma-demotivate ka. Parang ganun diba? So, ang nakikita ko sa'yo dito, kahit saan ka pumunta, magtatagumpay ka. Kahit saan mo dalhin or saan ka dalhin ang paa mo, magtatagumpay ka. As long as na hindi ka makinig sa mga tao sa paligid mo. Usually, yung mga Leo naman, hindi naman talaga sila nakikinig kasi sobrang confident ng mga Leo. Kaso lang, dito sa situation na to, marami sila. Parang sila yung sagabal sa success mo. Ang nakikita ko sa'yo dito, mga pinsan mo. Tiyuhin, tiyahin. Parang sila yung ayaw nilang masapawan mo sila. Kasi nakikita nila na etong balak mong gawin, lalo pang ibang bansa or pagtatrabaho sa isang company na alam nilang mataas yung sweldo, ay pwedeng magdala talaga to sa'yo ng yaman, kayamanan. And natatakot silang masapawan mo sila. Yun ang nakikita natin dito. Which is, kung talagang nakatadhana kang yumaman, wala silang magagawa. Okay, 9 of Cups. Nakikita ko masaya ka sa linggong ito. Okay, walang rason para malungkot ka. Masaya ka, punong-puno ng galak yung puso mo. Kasi parang isa sa mga wini-wish mo, isa sa mga minamanifest mo, isa sa mga pinapangarap mo, ay posibleng malapit mo nang makuha. Kaya masaya ka. Next is Queen of Cups, ganun din. So, itong Queen of Cups is sobrang kalmado. So, sobrang kalmado yung takbo ng emotion mo ngayon. Medyo na-handle mo yung kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng nagbibigay stress sa'yo. And then, ito naman, sinasabi ng barahang to na yun,
kailangan mong mag-decide kung talagang gusto mong baguhin kung ano yung takbo ng buhay mo, mag-decision ka sa linggong ito. And next card is 7 of Cups. May choice ka din, di ba? So, sinasabi ng baraha na gawin mo kung ano yung gusto mo kasi may choice ka eh. Nasa yung kamay yung paraan para maging maunlad ka. So, walang sino man ang pwedeng magsabi sa'yo na, uy, Leo, hindi mo yan kaya. Kaya mo yan. Okay, 8 of Swords. Yun. Sabi ko sa'yo, yung mga distraction na yan, sila yung pumipigil sa'yo, sila yung pumipigil ng success mo, so kailangan mong iwasan sila. Parang, alam mo yon yung mga negative thoughts or negative mga kino-compliment kanila, pero deep inside, meron silang mga tinatagong inggit sa'yo. So, 8 of Swords, sabi ng baraha sa'yo dito, kailangan mo makaalis sa mga negative connection na yan, negative attachment, kahit kapamilya, kasi minsan sila yung nagiging burden. Okay? So, eto naman, na 5 of Swords, yun, huwag kang sumuko. Okay? Kung ano yung naiisip mo sa ngayon, gawin mo. Kung ano yung minamanifest mo, sundin mo ang puso mo. And 7, kasasabi ko lang sa'yo. Diba? Connect siya. 1, 2, 3. Marami sa paligid mo na kunyari kaibigan, kunyari pinsan, kunyari ganito, ganyan, supportado ka. Lahat ng pinupost mo sa social media, nila-like nila, nagko-comment pa sila na wow, you're beautiful, or wow, congratulations, pero deep inside, may nakatago sila dito na sobrang dami ng mga negative na sinasabi sa'yo. So, may mga traidor sa paligid mo, especially yung palaging nagko-comment sa comment section mo, or every time nagpo-post ka sa social media, sila yung naandyan, pinupuri ka, ganyan, ganito. Huwag kang maniniwala dyan. Okay? 9, the Holy King. 9 of Wands, ipagpatuloy mo lang yung pagiging masipag mo. Kasi sa sobrang sipag mo, dyan mo makukuha. Or yan yung magiging susi para makuha mo kung ano man itong minamanifest mo. 2 of Wands, maraming choices ka. Okay? Pwedeng sa end of October, or pwedeng 2nd week, 3rd week, 4th week, may mga offers sa'yo ng trabaho. And ang trabahong ito ay posibleng siya ang magdadala sa'yo ng financial success. Okay? And sa ilalim niya guys is 4 of Swords. So yun, sinasabi ng baraha, siguro ngayon, puro lang problema itong nangyayari sa'yo. Or puro lang mga pain and heartaches or mga disappointments. Pero ang sinasabi sa'yo dito ng 4 of Swords na darating yung oras, it's either 4 weeks from now, or 4 months from now, or 4 years from now, na andito ka na sa sitwasyon na yan, na matatag na yung foundation mo. Sobrang tatag na ng foundation mo, financially, emotionally, and nagpapahinga ka na. Pwedeng, sa ngayon hindi mo pa nakikita, pwedeng, nagsisimula pa lang ngayon, yung parang nagbo-blossom pa lang yung abundance, but in the near future, 4 months from now, 4 years from now, 4 weeks from now, 4 days from now, basta may 4 dito, na posibleng doon mo may experience talaga yung yung highlight ng success mo. Okay? And makakapagpahinga ka na from your maraming schedules, maraming trabaho, ganito, ganyan. Kasi may financially stable ka na in the near future. Okay guys, thank you for watching and see you again. Bye!